Sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, nangangailangan ng kagalingan, kalayaan, kasaganaan, kapayapaan at kaligtasan. Dahil ilang tulog na lang, you will encounter the God of miracles here in this place. Isang makasaysayang kaganapan ang magaganap kung saan ang di mabilang na buhay ay muling mapapalaya, mapapagaling at mararanasan ang matinding pagliligtas ng Diyos. Kaya naman, kabilang sa puspusang paghahanda para sa ika-32 anibersaryo ng programang Oras ng Himala, unang-una sa lahat, ang di matatawarang pananalangin at pag-aayuno na isinasagawa ng buong ministeryo upang higit pang ihanda ang bawat isa para sa araw ng pagpatak ng dakilang pagdiriwang. Hindi rin mawawala ang rehearsal. At ang walang tigil na pagpapaabot ng imbitasyon mula sa radyo, telebisyon at social media platforms upang maabot ang marami pang nangangailangan ng himala. At syempre, naganap ang kauna-unahang press conference para sa dakilang anibersaryo ng programang Oras ng Himala na may temang God is the God of Miracles. Ang kauna-unahang press conference with Apostle Renato D. Carillo and Prophetess Elena Ga Carillo. At ito nga ay dinaluhan ng iba't ibang media personnel mula sa iba't ibang kilalang TV and radio stations sa bansang Pilipinas. IBC 13, can we give them a round of applause? To all TV and radio, TBN Asia, PTV4 who is also here with us, Solar Entertainment, TV5, 1PH, DZME, Radio TV, Abante Radio, DWAR 1494, DZRH News Television, Radio Pilipinas 747. Also, GV Radio is here with us. Can we give them a round of applause? At kasama din po natin ang ilan po sa mga media publications today na nakikiisa po sa ating pong press conference ng Oras ng Himala mula po sa The Manila Times, Business Mirror, Manila Standard, Philstar.com, also Philippines Graphic, Hataw, People's Journal, The Market Monitor, Orange Magazine, Alike Media, ABS-CBN.com, Miss Leonie Garcia, Filipino Mirror, Click.ph, Chinese Commercial News, Experience Travel and Living Magazine, Simple.ph, Corner Magazine PH, The Manila Post, Metro News, Central, and Business Week Mindanao. Ang Oras ng Himala po ay nagpapaabot sa Pilipinas ng kanyang malaking pangangailangan ng Diyos. At ang goal po ng Oras ng Himala, ihatid po sa sambayan ng Pilipino ang Diyos. Ihatid po yung kanyang pagmamahal at ipaabot po sa ating bansa na siya po ay hinilang ng Diyos para maging pagpapala sa buong mundo. Bansa na ang destinasyon ay gawing isang bansa na paparangalan ng Diyos. Isang bansang lalakaran ng kanyang pagkahirang bilang tanging bansang Kristiyano sa Asia. Bansa na magiging kaaliwan ng Diyos. Ang tanging goal po niya, ipakilala ang Diyos. Ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa bansang ito. Ipaunawa sa ating mga kababayang hopeless at helpless ang kalagayan na merong Diyos, Panginoong Jesus na nagmamahal sa Kanya. Regardless, kung naman ang kalagayan niya sa buhay. Kaya ang platform po ng Jesus is ours in the worldwide ministry, Oras ng Himala, is very clear. Ipadama sa sambayan ng Pilipino na nandiyan siya, mahirap ka man, mayaman ka man, may kasalanan ka, anuman ang kalagayan mo, mahal ka ng Diyos at kaya kanyang bigyan ng tagumpay sa buhay. Kung saan ibinahagi ng mga likod ng Diyos ang kapahayagan ng Diyos at ang mga matitinding hiwalang magaganap sa nalalapit na anibersaryo ng programang nagpala sa di mabilang na buhay at kaluluwa, partikular na sa may mga sakit at karamdaman. Walang ibang author ng miracle but Jesus Christ alone. Ako, bese lang. Ito po sa magaganap na Oras ng Himala, anniversary sa Marikina Sports Center. Makikita po ng buong Pilipinas ang isang bagay na hindi niya pa nakita. Maririnig niya ang isang bagay na hindi niya pa narinig.
mararanasan niya isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Ang Diyos po ay magpapakita ng maraming himala at kababalag at tanda sa bansang ito upang ang Pilipinas po ay i-turn around sa Kanya. Ihatid sa Kanya. Ang akin pong may papayo po sa ating mga mahal na mga kababayang hindi naniniwala sa himala, tumingala ka sa langit. At makikita mo na kung bakit may langit merong Diyos. At dito makikita mong may himala. Dahil yung pagkalikha ng Diyos ng langit at lupa at karagatan at lahat ng laman nito ay himala. Walang anumang bagay na ginamit ng Diyos kundi kapangyarihan niya. In the book of Genesis chapter 1 hanggang 31, ang sabi ng Diyos, God said, let there be light. Let there be mountain, land, seas, trees. Let there be seas, dry land. Nagkaroon ng mga hayop. Sa kalawakan, ibon, hayop sa kalupaan, namang dagat sa katubigan. Lahat po ng sinabi ng Diyos ay lumabas. Sa pasimula pa lang po ng paglikha at paglalang ng Diyos, ang himala ay nandiyan yan. Maniwala po tayong may himala. Dahil hanggang may Diyos, meron pong himala. Hindi titigil ang himala dahil ang Diyos po ay hindi mawawala. God performs wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted. Kung hindi po kayo naniniwala sa himala, let me inspire you and encourage you. Pumunta po kayo ng Marikina Sports Center. Just watch. Hindi nyo na po kailangan magsulat ng pangalan kasi hindi naman po kayo naniniwala. Just observe. Just look at it. Kung kayo po yung malayo sa ibang bansa, mag-YouTube po kayo. Sa Facebook page ng Jesus and Worldwide Ministries. Manood kayo sa YouTube. Watch and see. Kung nyo na pong ipaabot kung sino kayo, ilihim nyo ang identity niyo. Just watch. And see that God will perform miracle after miracle explosion in that event. Paano po nila mararanasan ng himala at anong dapat nilang gawin para makatanggap ng himala? Isa lang, maniwala. Maniwala na mahal siya ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Pag binasa po natin ang Bible, yun lang pong demand ni Jesus sa lahat. Only believe and see the glory of God. Only believe and receive your miracles. Only believe that I love you, I care for you. I want you to be whole. Only believe. At kung anong desire ng puso mo, ay isa sa iyo. Yun lang po yung demand ni Jesus. Maniwala tayo. At yung inaasahan mong himala, ay isa sa iyo. Kung bakit namin ito ginagawa, dahil alam namin, ang Diyos po ay gagawa ng maraming himala. At hindi kami yung makikinabang dito, kundi kayo. Wala kayong babayaran. Saan mo kayo galing? Ano man ang suot yung kulit? Anyo, amoy, reliyon. Naintindihan na unawan, welcome po kayo. Walang magtataboy sa inyo. Walang magagalit sa inyo. Walang magkikriticize sa inyo. Wala pong magsasantabi sa inyo. Isipin niyo po ang sinasabi ko. Isa lang po ang reason ba't ko po ito ini-stress. Mahal kayo ng Diyos. May mangyayari sa inyong dakilang bagay sa pagdalo nyo rito. Ang una po, mararanasan nyo ang Diyos. Maring ninyo pa po siya naranasan sa mahabang panahon. Ano man po, edad nyo ngayon. Pagpunta nyo po rito, mararanasan nyo ang Diyos. 100% mararanasan nyo po siya. Dahil ando doon po siya. At kung kayo po'y naniniwala sa himala, tatanggap kayo ng himala. Aalis po kayo rito. Hindi na kagaya ng dati. At magsasabing, totoo nga, ang oras ng himala at ang Diyos ng himala ay sumasa oras ng himala. Magsama po tayo at mag-expect na tatanggap kayo ng regalo mula sa Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong pong pagdalo. Ang nasabing press conference nga ay naging daan upang mas marami pa ang makarinig ng pahayag mula sa lingkod ng Diyos patungkol sa magandang balitang ito na magaganap mula sa araw ng bukas. Ang unang bahagi ng dakilang pagdiriwang ay magaganap sa araw ng bukas hanggang sa araw ng Biyernes sa Worship Center sa 1069 EDSA, Barangay Katipunan, Quezon City, sa likod ng Shell Station Mudios sa harap ng DMCI Homes, Zinya Towers, mula 1:00 ng hapon.
Samantala, ang grand celebration nito ay magaganap sa Marikina Sports Center sa March 30, 2025 sa ganap na alas 4 ng hapon. Ngunit magbubukas ang mga gate sa oras na alas 3 ng hapon. Ito ay isang libreng gawain at bukas para sa lahat, maging sa buong Valley of Christ. Ano man nga ang iyong relihiyon, lahi o katayuan sa buhay, ikaw ay aming inaanyayahan na makiisa at masaksihan ang makapangyarihang pagpapahayag ng mga himala ng Diyos ng mga himala. Huwag na huwag itong papalagpasin at maranasan ang himala na matagal mo nang hinihintay na siyang magbabago ng takbo ng iyong buhay. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.